Nararamdaman mo ba ang hirap ng palaging mataas na asukal sa dugo, ang pangamba na baka mas lumala ang diabetes mo, ang pagod na nararamdaman mo kahit wala kang ginagawa, o ang kaba tuwing kukuha ka ng blood test? Marahil ay naiisip mo rin kung hanggang kailan ka kakapit sa gamot at kung may paraan ba para guminhawa kahit papaano ang iyong kalagayan. Ang sakit na diabetes, lalo na sa ating edad, ay talagang nakakapanghina ng loob. Alam kong marami sa atin ang nakakaranas nito at ang pag-aalala sa mga posibleng komplikasyon ay mabigat dalhin. Hindi ba ang pakiramdam na parang hindi na tayo makakabalik sa dating sigla ay mabigat? At ang araw-araw na pagbabantay sa ating kinakain at pag-inom ng gamot ay minsan nakakapagod. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang kalikasan mismo ay may inihandang solusyon? Ang lihim na ito ay matagal nang nasa atin, ginagamit ng ating mga ninuno. At ngayon ay pinapatunayan na rin ng agham. Hindi ito kapalit ng gamot ninyo, ha? Kundi isang natural na kasama sa laban natin para mapabuti ang ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamabisang halamang gamot na matatagpuan mismo sa ating bakuran o madaling bilhin sa palengke, na makakatulong sa pagpapababa ng labis na asukal sa inyong dugo at tulungan tayong lumaban sa diabetes ng natural, manatiling nakatutok hanggang sa huli. Dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na ikagugulat ninyo. Kung ganoon, simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng mga halamang gamot na ito na may malaking potensyal na baguhin ang ating pagtingin sa pamamahala ng diabetes. Ang una sa listahan, at marahil ay hindi na bago sa pandinig ninyo, ay ang ampalaya o bitter gourd. Maraming beses na siguro nating narinig mula sa ating mga magulang at lolo't lola na ang ampalaya ay gamot sa lahat ng uri ng sakit. At may katotohanan nga iyon pagdating sa asukal sa dugo. Ang ampalaya ay kilala bilang isa sa pinakamabisang halamang gamot para sa pagkontrol ng diabetes dito sa Pilipinas. At ginagamit na ito sa loob ng daan-daang taon. Mayaman ito sa compounds tulad ng charantin, na pinaniniwala ang may kakayahang magpababa ng glucose sa dugo, at polypeptide P na tinatawag ding plant insulin dahil sa kakayahan nitong gayahin ang epekto ng insulin sa ating katawan. Kapag kumain tayo ng ampalaya, lalo na ang sariwang katas nito, tinutulungan nito ang ating mga selula na mas madaling kumuha ng asukal mula sa dugo at gamitin ito bilang enerhiya. Sa halip na manatili lang sa daluyan ng dugo at magdulot ng problema, isipin nyo, parang may katulong ang ating katawan na mag-ayos ng daloy ng asukal, pero hindi lang doon nagtatapos ang benepisyo. Ang ampalaya ay mayaman din sa vitamina A at C at antioxidants na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at paglaban sa pamamaga na madalas na kaugnay ng diabetes. Paano natin ito magagamit ng epektibo? Ang pinakasimpleng paraan ay ang paggawa ng juice mula sa sariwang ampalaya. Kumuha lang ng isang piraso ng ampalaya, hugasan ng mabuti. Hiwain, alisin ang buto at ilagay sa blender na may kaunting tubig. Salain at inumin ang katas nito araw-araw. Mas maganda kung walang asukal o anumang pampatamis. Alam kong mapait, napakait, pero isipin ninyo na parang gamot ang lasa nito para sa inyong kalusugan. Kung hindi nyo kaya ang katas, maaari rin itong isama sa inyong mga ulam. Ang ginisang ampalaya na may itlog o ginisa sa karne at hipon ay masarap pa rin at nakukuha pa rin ang benepisyo kahit hindi kasing potent ng katas. Ang pagdaragdag nito sa pinakbet o paggawa ng ampalaya soup ay magandang paraan din. Ang mahalaga ay isama nyo ito sa inyong regular na dieta. Pero tandaan, ang ampalaya ay isang suplemento lamang. Hindi ito magic potion na agad-agad magpapagaling sa diabetes ninyo. Kailangan pa ring sundin ang payo ng doktor, ipagpatuloy ang pag-inom ng inyong mga gamot at regular na i-monitor ang inyong blood sugar. Ang ampalaya ay pantulong, hindi kapalit. Sunod naman ay ang banaba o Lagerstroemia speciosa. Kung ang ampalaya ay kilala sa buong Pilipinas, ang banaba ay isa ring popular na halamang gamot, lalo na sa mga matatanda na naghahanap ng natural na paraan para makontrol ang asukal. Ang banaba ay nagtataglay ng corosolic acid, isang compound na pinaniniwala ang may kakayahang magpababa ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng paggamit ng glucose ng ating mga selula. Parang tinutulungan nito ang ating katawan na mas maging sensitibo sa insulin, na siyang nagdadala ng asukal sa loob ng selula. Ang bunga nito ay mas nagiging epektibo ang insulin na ginagawa ng ating katawan o ang insulin na ini-inject natin.
sa pagpapababa ng asukal. Ginagamit din ang banaba sa tradisyonal na panggagamot para sa iba pang kondisyon tulad ng problema sa bato at urinary tract infections. Ngunit ang pangunahing pagkilala nito ay para sa diabetes. Ang pinakapopular na paraan para gamitin ang banaba ay ang paggawa ng tsaa mula sa tuyong dahon nito. Kumuha lang ng mga deso hanggang 50 na piraso ng tuyong dahon ng banaba, hugasan ng maigi, at pakuluan sa 2 tasa ng tubig sa loob ng tuno hanggang 50 na minuto. Maaari itong inumin 1 beses o 2 beses sa isang araw. Maraming nagpapatunay na ang pag-inom ng banaba tea ay nakakatulong sa pagpapababa ng kanilang blood sugar. Mayroon ding banaba supplement sa anyo ng kapsula na available sa mga botika. Ngunit mas mainam pa rin na kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng anumang suplemento, lalo na kung umiinom na kayo ng gamot para sa diabetes. Ang regular na paggamit ng banaba, kasama ang tamang dieta at ehersisyo, ay maaaring magdulot ng magandang epekto sa pagkontrol ng inyong asukal. Isipin nyo na parang nagdagdag kayo ng isang natural na bantay sa inyong blood sugar. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent sa paggamit at ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa inyong doktor. Huwag kailanman itigil ang inyong mga gamot nang walang pahintulot ng doktor dahil ang mga halamang gamot na ito ay pantulong lang, hindi pamalit. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng ampalaya at banaba, dumako naman tayo sa iba pang halamang gamot na makakatulong din sa ating kalusugan. Partikular sa pagkontrol ng asukal, ang mga halamang gamot na ito ay tunay na biyaya ng kalikasan. Hindi ba mayaman ang ating bansa sa mga halaman na may potensyal na magbigay lunas at kaginhawaan? Ang ikatlong halaman na ating tatalakayin ay ang malunggay o Moringa oleifera na tinatawag ding miracle tree dahil sa dami ng benepisyo nito sa kalusugan. Kahit saan ka tumingin sa Pilipinas, halos bawat bakuran ay may tanim na malunggay. Ang malunggay ay hindi lang kilala bilang superfood dahil sa dami ng bitamina at mineral nito, kundi meron din itong mga properties na maaaring makatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Mayaman ang malunggay sa antioxidants na lumalaban sa pamamaga at oxidative stress sa katawan, na parehong nagpapalala ng diabetes. Bagamat ang epekto nito sa direktang pagpapababa ng asukal ay hindi kasing lakas ng ampalaya o banaba, ang pangkalahatang benepisyo nito sa kalusugan ay nakakatulong sa mas mahusay na pamamahala ng diabetes kapag malakas ang ating immune system at maayos ang ating katawan sa pangkalahatan. Mas madaling labanan ang mga epekto ng diabetes at maiwasan ang mga komplikasyon. Paano natin ito isasama sa ating dieta? Napakadali. Ang dahon ng malunggay ay maaaring ilagay sa halos lahat ng uri ng lutuin. Maaari itong idagdag sa tinolang manok, ginataang gulay, ginisang munggo, at kahit sa sopas. Marami rin ang gumagawa ng malunggay tea mula sa tuyong dahon o kumukuha ng malunggay powder na inihahalo sa smoothies o juices. Dahil sa pagiging accessible nito at halos walang side effects, ang malunggay ay isang mahusay na karagdagan sa dieta ng isang diabetic. Tandaan, ang layunin ay palakasin ang katawan at suportahan ang mga natural na proseso nito para mas makayanan ang pagkontrol ng asukal. Ang malunggay ay parang isang maaasahang kaibigan na palaging handang sumuporta sa inyong kalusugan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang pamilyar na halaman, ang luyang dilaw o turmeric. Kilala ito bilang isang popular na pampalasa sa ating kusina, lalo na sa mga gata at curry. Ngunit ang luyang dilaw ay higit pa sa pampalasa. Mayroon itong isang aktibong compound na tinatawag na curcumin na may napakalakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang pamamaga ay isang pangunahing salarin sa maraming sakit, kasama na ang diabetes, at ang curcumin ay nakakatulong upang mapigilan ito sa pagkontrol ng asukal. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang curcumin ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas nagiging sensitibo ang ating mga selula sa insulin kaya mas madaling makakapasok ang asukal sa loob ng selula at hindi manatili sa dugo. Bukod pa rito, nakakatulong din ang luyang dilaw sa pagprotekta sa pancreatic cells na siyang gumagawa ng insulin. Paano natin ito gagamitin? Maaari nating isama ang sariwang luyang dilaw sa ating mga lutuin, tulad ng paggata, adobo, o kahit sa mga soup.
Maaari ring gumawa ng luyang dilaw tea sa pamamagitan ng paghiwa ng manipis na piraso ng luyang dilaw at pagpakulo nito sa tubig. Lagyan ng konting kalamansi at honey kung allowed sa inyong diet para sa masarap na inumin. Mayroon ding turmeric powder na pwedeng ihalo sa kape o gatas turmeric latte para sa araw-araw na paggamit. Pero kailangan nating tandaan na ang curcumin sa luyang dilaw ay hindi madaling i-absorb ng katawan ng mag-isa. Kaya minsan, pinagsasama ito sa paminta na nakakatulong sa mas mahusay na absorption. Kung umiinom kayo ng blood thinners, mahalagang kumonsulta sa doktor bago magsimulang regular na gumamit ng luyang dilaw sa malalaking dosis. Dahil maaari nitong palakasin ang epekto ng gamot, ang luyang dilaw ay parang isang makapangyarihang sundalo na lumalaban sa pamamaga at sumusuporta sa ating metabolismo. At panghuli, ngunit hindi bababa sa kahalagahan, ay ang dahon ng bayabas o guava leaves. Marami sa atin ang lumaki na may puno ng bayabas sa bakuran. At alam natin na ang dahon nito ay ginagamit sa tradisyonal na panggagamot, lalo na para sa sugat. Ngunit alam nyo ba na ang dahon ng bayabas ay may potensyal din na makatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo? Mayaman ang dahon ng bayabas sa antioxidants, tulad ng flavonoids at polyphenols, na lumalaban sa pamamaga at nakakaprotekta sa mga selula ng ating katawan. Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang katas ng dahon ng bayabas ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng asukal sa dugo pagkatapos kumain, sa pamamagitan ng pagpigil sa absorption ng carbohydrates mula sa pagkain. Ibig sabihin, parang pinapabagal nito ang pagdami ng asukal sa dugo matapos nating kumain. Na isang malaking tulong para sa mga diabetic. Paano natin ito gagamitin? Ang pinaka-popular na paraan ay ang paggawa ng tsa mula sa dahon ng bayabas. Kumuha lang ng mga sariwang dahon ng bayabas, hugasan ng maigi, at pakuluan sa tubig sa loob ng teso hanggang 15 minuto. Salain at inumin ang tsaa na ito. Mas maganda bago kumain, maaari itong inumin 1 beses o 2 beses sa isang araw. Ang lasa nito ay medyo mapait at may pagka-earthy. Ngunit mas madaling inumin kaysa sa katas ng ampalaya. Tandaan na ang pinag-uusapan natin ay ang dahon ng bayabas, hindi ang prutas mismo. Bagamat masarap at masustansiya ang bayabas, mayroon itong natural na asukal, kaya mas mainam pa ring maging maingat sa pagkain ng prutas kung kayo ay diabetic. Ang dahon ng bayabas ay nagbibigay sa atin ng natural na suporta sa pagkontrol ng asukal. Mahalaga ring banggitin na tulad ng ibang halamang gamot na nabanggit natin, ang dahon ng bayabas ay isang pantulong lamang. Hindi ito magic cure at hindi dapat ipampalit sa mga gamot na inireseta ng inyong doktor. Kailangan pa rin ang regular na monitoring ng inyong blood sugar, konsultasyon sa inyong doktor, at ang patuloy na pagsunod sa healthy diet at lifestyle. Ang paggamit ng mga halamang gamot na ito ay dapat laging may gabay ng profesional sa kalusugan upang matiyak ang kaligtasan at pagiging epektibo nito para sa inyong partikular na kondisyon. Ang mga halamang gamot na ito ay tunay na biyaya ng kalikasan, hindi ba? Pero bago natin tapusin ang ating pag-uusap, meron pa akong napakahalagang mensahe para sa inyo. Ang ating pag-uusap ngayon ay nagpapakita na ang kalikasan ay mayaman sa mga solusyon na makakatulong sa ating kalusugan, lalo na sa paglaban sa diabetes. Nalaman natin ang potensyal ng ampalaya, na may sangkap na parang insulin at tumutulong sa pagbaba ng asukal. O pinag-usapan din natin ang banaba, na ang corosolic acid ay nakakapagpabuti ng sensitivity ng ating mga selula sa insulin. Nakita rin natin ang pangkalahatang benepisyo ng malunggay na puno ng sustansya at antioxidants, at ang luyang dilaw na may curcumin para labanan ang pamamaga at tulungan ang ating katawan na mas magamit ang asukal. At syempre, ang dahon ng bayabas na makakatulong sa pagpapabagal ng pagdami ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Ang mga halamang gamot na ito ay hindi lamang bahagi ng ating tradisyon, kundi sinusuportahan na rin ng modernong pananaliksik ang kanilang mga benepisyo. Ngunit napakahalaga na tandaan ang mga ito ay pantulong lamang. Hindi nila papalitan ang payo ng inyong doktor at ang mga gamot na inireseta niya. Mahalaga pa rin ang regular na konsultasyon sa doktor, lalo na kung mayroon kayong iniinom na gamot upang maiwasan ang anumang masamang interaksyon o epekto. Ang pagpapanatili ng tamang dieta tulad ng pag-iwas sa sobrang asukal, matatamis na inumin at na prosesong pagkain ay susi pa rin sa pagkontrol ng diabetes
Ang regular na ehersisyo, kahit simpleng paglalakad, ay malaking tulong din sa pagpapababa ng asukal at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Tandaan, ang laban sa diabetes ay isang marathon, hindi sprint, hindi ito madali. Ngunit sa tamang kaalaman, disiplina at tulong mula sa kalikasan, magagawa natin itong labanan. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa natin para sa ating kalusugan, tulad ng pagdaragdag ng mga halamang gamot na ito sa ating dieta, ay malaking kontribusyon sa ating kagalingan. Yan, hindi natin kailangang maging eksperto sa lahat, kundi maging bukas lang sa mga natural na paraan na maaaring makatulong sa atin. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng gamot. Ito ay tungkol din sa pagyakap sa mga likas na biyaya ng ating kapaligiran. Alam kong marami sa inyo ang may sariling kwento o karanasan sa paggamit ng mga halamang gamot na ito. Ano ang inyong karanasan sa paggamit ng ampalaya, banaba, malunggay, luyang dilaw, o dahon ng bayabas para sa inyong blood sugar? Mayroon ba kayong sariling recipe o tips na nais ibahagi? Ibahagi niyo po sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong sa iba na naghahanap din ng pag-asa. Kung nakita ninyo na nakatulong ang video na ito at may natutunan kayo, paki-like po ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang ganitong uri ng makabuluhang impormasyon at gabay para sa ating kalusugan. Lalo na sa ating edad, ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy kaming makapagbahagi ng kaalaman. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para alagaan ang ating sarili. Huwag tayong susuko sa laban na ito. Patuloy tayong manalig sa kakayahan ng ating katawan at sa mga biyaya ng kalikasan, and live your best life at every age. Mabuhay po kayo at patuloy na mamuhay ng may pinakamabuting kalusugan sa bawat edad.